Ibang klase rin po itong nangyari sa immigration. Alam niyo, ang isa sa mga pinag-umpisahan dyan, yung white paper na sinasabing yung kasalukuyang Bureau of Immigration, Commissioner Biado, ay meron daw humaaring illegal na mga activities o ginagawa. Naakusasyon naman ng ibang mga empleyado na nandyan sa white paper na yan. At lumalabas na ngayon na parang nagbungguan yung executive chairman ng Bureau of Immigration at saka yung commissioner. Pero ang latest report tungkol sa anomalyang pinag-aawayan, ang tinanggal ng Department of Justice ay yung chairman na posibleng isa sa dahilan kung bakit meron lumabas na mga di umano'y anomalya sa Office of the Commissioner. O, ipakinggan nyo itong report na ito. Talaga lang, ha? Tama ba yun? Yung nag-expose ng katiwalian ay siya pa yung naparusahan ngayon. Talagang matindi ang nangyayari, ha? Kakaiba talaga. Alam naman natin ang immigration ay napaka-controversial dahil marami hong pera dyan. Lalo na ho para sa proteksyon ng mga dayuhan, illegal alien, kung ano-ano pa. Pakinggan nyo itong report na ito. Ni Justice Secretary Boying Rimulya, si PI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Ripizo, isang linggo matapos itong isiwalat ang umano'y katiwalian sa loob ng ahensya sa pamumuno ni Immigration Chief Joel Anthony Viado. Kinumpirma na rin ng BI na natanggap na nila ang Department Order No. 435 na nagre-reassign kay Ripizo sa Office of the Secretary. Si Attorney Ruben Casibang Jr. ang papalit sa kanya bilang Acting Chief ng BSI. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, marami silang natanggap na reklamo laban kay Ripizo. Dahilan daw para mawala ng tiwala at kumpiyansa si Rimulya rito, lalo't likas na sensitibo ang kanyang pwesto. Nilabanan naman na ngayon former BSI chief ang utos ng kalihim. Sa isang liham, iginiit ni Ripizo ang karapatang iapela sa Civil Service Commission ang naging direktiba. That is coming from my own understanding that even if I am a lowly employee, I have my rights under the law. Hindi ako nakikipag-away. Hindi mo na ako kapito ko sa aking pwesto. Dagdag pa ni Ripizo, meron siyang 15 araw para ma-exhaust ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas. Tumanggi na si Secretary Rimulya na pag-usapan pa ang issue kung saan nakaladkad din ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan, kadami-dami na, pati pangalan ng First Lady na damay. So, away ito ni Chairman Ripizo at saka ni Commissioner Biado. Parehong sensitibong posisyon sa pamahalaan, especially sa Bureau of Immigration under ng DOJ. Hindi naman tayo nagmamagaling kasi may kasabihan tayo mga Pilipino, pag may usok, may apoy. May lumabas na white paper na di umano'y may korupsyon sa immigration at yan naman hindi maididinay. Isa yan sa mga may korupsyon talaga na ayon sa ng pamahalaan noong araw pa until now. Ngayon, sa akin pong opinion, di ba mas maganda yata ay parehas na lang silang nirelieve? Parehas na lang silang pinagbakasyon muna para ho malinis ang investigasyon at malinis ang pangalan at imahe at tumaas naman, huwag bumagsak ang moral ng mga empleyado at ng may mga transaksyon sa immigration. Kasi kung tinanggal mo yung isa na iwan, ay parang mayroong pinaburan at mayroon naman hong tinamaan. Lahat naman sila suspect. Okay? Sabi ng kabila, may problema ang Office of Commissioner. Sabi ng kabila, may problema naman ang opisina ng Executive Chairman o Chairman. Board Chairman. So, parehas sila na mayroon palang problema. Ay di dapat parehas silang nirelieve at parehas silang sumailalim sa seryosong investigasyon. Ay ngayon, ang tinamaan ay yung chairman. Hindi ko pinagtatanggol yung chairman, hindi ko kilala yun. Sa akin lang pong opinion bilang broadcast, bilang membro ng traditional media at political blogger, mas maganda ho kung pareho. Kung hindi man siya tinanggal, yung commissioner dapat delikadesa, nag-voluntary na mag-leave muna, bakasyon, habang gumagalaw ang investigasyon. Para hindi po ma-impluensyahan, hindi pagdudahan, ma-impluensyahan ang ongoing investigation. Corruption ito Ewan ko, Secretary Rimulya, hindi naman ako nagmamagaling, pero tao mo yan Under mo yung immigration. Palagay ko mas bida ka, mas katanggap-tanggap ng publiko, may kinalaman man o wala yan sa immigration. Pero dahil mamamayang Pilipino ang importante,
palagay ko mas katanggap-tanggap kung parehas mo munang pinapagbakasyon. Pareho mo silang nirelieve. Pareho mong ina-assign sa iyong opisina at doon sila magtrabaho. Maglagay ka ng bagong commissioner o kung hindi man ikaw maglalagay ang presidente, i-recommenda mo sa Pangulo, maglagay ng bagong commissioner. Para hindi pagdudahan na yung Commissioner Biado malapit sa palasyo at yung Chairman Reposo yung chairman ay malayo sa palasyo. Yun eh. Ewan ko sa inyo, alam naman ninyo kung ano dapat gawin, ba't hindi nyo ginagawa. Kaya ngayon, ang mga tao, merong sari-sariling speculation at opinion. Na posibleng ang opinion yan, meron kayong pinababuran, merong hindi. Tao-tao, bata-bata, palakasan na naman. Sus, marusap na yan. Again, kawawa na naman si Pangulong Marcos. Nasa level mo na yan, sekretary, ikaw na magdesisyon. Kung hindi mo matanggal ang commissioner, pwede mo namang i-recommenda sa Pangulo as Secretary of the Justice Department na under mo yung opisinang yan na ngayon ay nababalot ng pagdududa dahil sa di umano'y korupsyon. Inuulit ko, noong araw pa, masama ang imahe ng immigration. Pero hindi malinis-linis at nakapaglagay ng tamang mga tao dyan. Hindi ko sinabing guilty yung commissioner, hindi ko sinabing guilty yung chairman nag-aaway ngayon. Ang sinasabi ko lang dito, yung reputasyon nyo at yung pagtitiwala. Paano may babalik? Kung parang may bata-bata system at kampihan. Ayan po yan. Okay. Talaga lang ha. Samantala, any comment, reaction? Sige po. Isang issue na ating pag-usapan. Bakit lumalala, dumadami ang volume ng illegal drugs na palutang-lutang o floating sa may exclusive economic zone sa West Philippine Sea? Sa dagat ng Pangasinan, karagatan ng Zambales. Abay, ilang tonelada na, nasa mga 8 billion, higit pa ang halaga ng drugs na halos weekly. Merong June 13, June 15, June 17. Aba, hindi pala weekly yan. Every other day. May mga floating drugs na re-recover ng mga mangingisda. Sino ang gumagawa nito? Pagsabotahe ba ito para sirain ang Marcos administration at ang Philippine Drug Enforcement Agency? O ito ay may kaugnayan ba sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea? Kung hindi sila magtagumpay sa kailang agresibong pang-aagaw ng West Philippine Sea, sisirain lang tayo na papalabasing maraming illegal na drugs na pumapasok, dyan dumadaan sa West Philippine Sea. Aba, kalokohan yan. Kung sinong gumagawa nito, dapat mahuli ng Coast Guard at ng Philippine Navy at panagutin. May kinalaman ba ang politika rito? May nagsasabotahe ba? Sinasadya ba niya ito para sirain ng gobyerno? O ito'y gawa-gawa ng China para talagang patunayang sa kanila nang gagaling ang illegal? Maraming illegal drugs sa Pilipinas, laging pinagdudahan, made in China. At nasasangkot mga Chinese national. Pero alam naman natin, mga barko ng Coast Guard ng China ang nakakapasok dyan. Wala namang iba. Maliban sa ating mga vessel, sa ating mga barko na hindi naman magdadala ng drugs. So maaari sila talaga. Maraming issue rito. Anong inyong masasabi dyan? Ha? Pwede kayo mag-react, comment, reaction sa mga bagay na ito. Pero bagong lahat, please like, share. Kung hindi pa, subscribe and follow sa aking mga channel. Mike Abe Opinions. At itong channel na ito, MA Pinoy TV.